Si XRP ay isa sa mga kilalang coins, ngunit sa kabila ng tagal nito sa market, ito ay naging isa sa pinakamahina ang performance sa top 10 cryptocurrencies sa nakaraang taon. Sa kabila po ng pag-angat ni Bitcoin at iba pang mga assets sa market, bumagsak ang halaga ni XRP ng halos 25% sa nakaraang taon. Ayon po sa isang top lawyer na si Ginoong Bill Morgan, may malalim na dahilan kung bakit ganito ang kalagayan ni XRP. At ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Ano nga ba ang mga kritiko na natanggap ni XRP? Matapos po ang biglaang pagtaas ni Bitcoin, isang kilalang kritiko ang nagkumpara sa performance ni Bitcoin at XRP. Ayon sa kanya, habang si Bitcoin ay tumataas ng 117% sa loob ng isang taon, si XRP naman ay bumagsak ng halos 25%. Dahil dito ay naging mas skeptic o mapagduda ang kritiko sa potensyal ng XRP. Sinasabing hindi ito katulad ng ibang coins na may mas malaking price return potential. Sa madaling salita, sa kabila po ng hype at inaasahan kay XRP, hindi nito naibigay ang performance na inaasahan ng mga investors. Ngayon ay bakit nga ba bumagsak ang halaga ni XRP? Ayon po kay Attorney Bill Morgan, ang mahina at pagbagsak na halaga ni XRP ay dulot po yan ng matagal na legal battle o laban ni Ripple sa Securities and Exchange Commission or SEC ng US. Nagsimula po ang kaso noong pang December 2020 at hanggang ngayon, 4 na taon na itong nagpapatuloy. Sa mga nagdaang taon ay nagkaroon ng malaking epekto si XRP. Nagkaroon po ng malaking epekto ito kay XRP. Ayan. Ang usaping legal ay may kinalaman po sa kung si XRP ba ay isang security or hindi, na siya namang itinanggi ng Ripple. Ang ganitong pag-aalinlangan sa legalidad ni XRP ay nagdulot po ito ng bearish impact o negatibong epekto sa presyo nito dahil nawalan ng kumpiyansa ang ilang mga investors. At dahil sa kasong ito ay may kinalaman sa malaking institution tulad ng SEC, ang epekto po nito ay lalong lumalawak. Nakakaepekto po sa reputasyon at imahe ni XRP sa buong crypto community. Ngayon ay bakit po patuloy pa rin ang pagkaka-link or pagkakaugnay ni XRP sa Ripple? Isa pang dahilan na inihayag ni Attorney Morgan ay ang patuloy na pagkakaugnay ni XRP sa Ripple, ang kumpanyang nag-develop po or nag-create kay XRP. Ayon po kay Ginoong Morgan or Attorney Morgan, may mga tao pa rin at ilang media outlets tulad po ng Forbes na tumutukoy sa XRP bilang Ripple. Dahil dito, si XRP ay laging nadadamay sa mga issue at kontrobersiya na kinakaharap ng Ripple, lalo na sa kanilang kaso laban kay SEC. Bagaman independent ang XRP sa maraming aspeto, hindi maikakailang ang ganitong maling konsepto ay nakakaapekto pa rin sa performance ng coin sa market. Ngayon ay ano naman ang kahalagahan ni XRP sa kabila ng mahinang performance nito? Sa kabila po ng mga problema, mahalaga pa ring banggitin na si XRP ay nananatili sa top 10 cryptocurrencies base sa market cap. Kasalukuyang nasa ikapitong pwesto po ito at ang kanyang market cap ay nasa $31.49 billion. Ang patuloy po na mataas na daily volume nito na nasa $1.94 billion ay nagpapakita po ng matatag na interes mula sa crypto enthusiast. Kahit pa nakaranas ito ng pagdaos-dos, ang market demand para kay XRP ay nananatiling matibay. Isang indikasyon na marami pa ring mga investors ang interesado dito. Ngayon ay ano po ang kalagayan ng kaso sa pagitan ng SEC at Ripple? Sa ngayon, ang kasong ito ay nasa US Court of Appeals. Ayan, para sa Second Circuit. Inutusan po ng korte ang SEC na mag-submit ng affiliate brief o legal na dokumento bago sumapit ang January 15, 2025 na susundan ng pagtugon ng Ripple ilang linggo pagkatapos.
Matapos nito ay inaasahan na magsasubmit ng cross-appeal brief ang Ripple na hahamon sa ruling na nagtatakda sa ilang institutional sales ni XRP bilang securities. Ibig sabihin ay sa January pa talaga magsisimula ang mas seryosong bahagi ng legal na laban na ito. Ang XRP community naman ay umaasa na ang bagong administrasyon ng SEC sa ilalim ng Pangulong Donald Trump ay maaring makipag-ayos na kay Ripple. Ngunit kung hindi magkakaroon po ng settlement sa pagitan ng SEC at Ripple, posibleng tumagal pa ang kaso hanggang taong 2026 na patuloy po na magiging sagabal sa performance ni XRP. Ngayon ay ano naman po ang sinasabi ng mga taga-suporta ni XRP? Bagaman ay nahaharap po sa mga hamon si XRP, marami pa ring mga taga-suporta ang naniniwala na kapag nalampasan na nito ang mga usaping legal, may potensyal itong muling tumaas. Si XRP ay ginagamit pa rin ng maraming kumpanya sa kanilang mga cross-border transactions dahil sa mabilis nitong proseso at mababang fees, kaya't may nakikita pa rin silang halaga sa teknolohiya nito. Marami po ang umaasa na ang regulatory clarity na maaring makuha kapag natapos na ang kaso ay magbibigay daan upang mas lalo pang magamit ang XRP sa malawak na scale. Sa kabila ng kasalukuyang lagay nito, ang technology at utility ni XRP ay may matibay po na batayan, isang aspeto na patuloy po na tinatangkilik ng crypto community. Ngayon ay ano naman po ang aking masasabi tungkol dito? Sa kabila po ng mga negatibong balita, naniniwala ang ilang eksperto na si XRP ay may pag-asa pa rin, lalo na kung maaayos ang mga isyong legal at magkakaroon po ng mas malinaw na regulasyon para sa cryptocurrencies. Bagaman ito ang pinakamahina sa top 10 cryptocurrencies ngayon, may potensyal pa rin itong bumangon at muling makakuha ng kumpiyansa sa mga investors. Kung matapos ang kaso sa pagitan ng SEC at Ripple, maaaring muling tumaas ang presyo ni XRP, lalo na kung makikilala ito bilang isang legal na cryptocurrency asset. Gayon din ang pagkakaugnay ni XRP sa technology ng cross-border transactions ay isa pa ring malaking advantage na maaaring makatulong upang patuloy na mapanatili ang interest ng mga investors. Sa kabuuan, si XRP ay isang cryptocurrency na naharap sa maraming hamon, ngunit nananatili pa ring may halaga sa market. Ang magiging takbo ng kaso at ang magiging desisyon ng bagong pamunuan ng SEC sa ilalim ni President-elect Trump ay malaking aspeto sa kinabukasan ni XRP. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.